May pupuntahan tayong site ngayon mga kaibigan. Old Chinese Bamboo. Napaka-positive. Ito yung pinaka-sentro o pinaka-gitna sa dalawang Old Chinese Bamboo. Ayan. Okay. Tapos, balik tayo dito. Tingin tayo sa isa pang Chinese bamboo. Now, ipapakita ko lang sa inyo ang orientation. Galing dito sa pinakagitna. Ayan. Tignan natin yung norte. Pero yung pointer natin, ito. Ayan. 315 degrees. Matatamaan talaga yan straight. Ayan. Okay ha. I-sight talaga natin. Yan. Okay. So matatamaan talaga yan. So now, balik naman tayo dito. Harap na naman tayo sa kabila. Bibiring tayo. Tignan pa rin natin yung norte. Back asimot niya yan eh. 135 degrees. Ayan, ito. Tignan natin norte. Okay. 135 degrees. Tapos yung pointer niya tatadlas dyan. Okay. Ayan o. Ayan. Tatadlas talaga siya. So ngayon, bakit dito ang load? Daanan naman ito. Sa mga magsasabi, advance ko lang. Nadaanan naman yan, baka nakuha na. Ang sa akin lang, hindi pa ito nakuha posible. Dahil dinaanan lang naman ito, bago lang. Mga 2016, kung hindi ako nakakamali. Ito ay sa Barangay Basag, Butuan City. Okay. Sikat ang lugar na ito dahil dating kinampuhan ng mga Hapon. Okay. So, yung lupa original, diyan, level dyan oh, level. Oo. Pero, kung may magtanong, bakit hindi natamaan to? Hindi naman talaga yan tinamaan. Kasi yung ginawang daanan, noon pa, nung hindi ko pa nakita na binuldos na ito, para kasi kapag may dumadaan na truck, kapag may kukunin sila doon sa unahan, mga palkata kasi nag-harvest, binubuldos nila to para maging daanan. Tinambakan na ng mga bato, pero wala namang nakuha, wala namang sinasabi na mayroong nakuha. Normal lang talaga na binuldos ito, pinuntahan ng bulldozer para gawing daanan, pero walang napabalitang nakuhaan. Pero ang tanong, bakit hindi nagalaw yan? Kasi kung titignan natin yung lupa dito, yung porsyonan, hindi naman talaga yan nagalaw. Saksi ako noon, dumadaan ako noon pa, nag-ieskwela ako during my high school days. Yung lupa na yan, kung mapapansin natin, di ba medyo malalim na yung ano dito. Ayan, lupa yan, ayan. Yan talagang original niya. Original pababa. Oo. Dati kasi isa itong daanan lang ng mga kalabaw. Oo. Tapos ngayon, ito yung isa, hindi rin nagalaw yan. Ayan. So yung dalawang ito, ayan, may alignment na 315 and 135, northwest and southeast. Okay, so white degrees yung direction. Okay, so ang i-confirm na lang natin yung sa green degrees. So ngayon, dito tayo sa nilagyan ko ng
meter tape. Ayan o, nilagyan ko pa nga ng bato. Medyo, ayan, sakto. Nilagyan ko ng palatandaan. Alam nyo kung bakit? Dahil kung white degrees, tapos na tayo sa white degrees. 315 and then 135 dyan. Yung green degrees naman, which is, alam naman natin na yun ang north, south, east, west. So sa pagkakataong ito, kumpas talaga tayo ng norte kung anong matatamaan. Norte, ayan, N. Ayan. Anong matatamaan? Ayan o. Ayan, matatamaan o. Sapa. Pagkatapos sa sapa, ano? Kasi literal, yung norte madalas nakaayon talaga yan sa tinatawag na elemental symbols. Yung norte ay tubig yan. Blue sa color coding or transparent. Pero liban sa tubig na yan, wala namang naiba sa sapa dito. Talagang dyan na yan nakaplastad. Tatadlas dun sa ano yan, Chinese bamboo pa rin na luma. Ayan, ito yung pinagkaguluhan na kung saan na lang sila nagbubutas doon. Merong nagbubutas yan sa gilid, mga bote lang yung nakukuha diyan noon, mga antik. So may possible target na may mga depot or quick depot. Ito yung medyo matrabaho na dig site, yung sa pinakagitna. Alam niyo bakit dig site to? Since napaliwanag ko na sa inyo, kukunan natin yung pinaka-centering ng dalawang Chinese bamboo. To confirm nga na andito, dapat mayroon siyang tinatawag na cross line. So yung ang nangyari, ang cross line nga niya, pupunta tayo norte para maintindihan. Tatadlas doon, ayan ayan, tubig, tapos yun, yung kawayan na yun or Chinese bamboo pa rin. Okay, so lapitan natin yan maya maya. Ipapakita ko lang sa inyo yung Chinese bamboo. Ito, ayan, ayan, may hukay na yan sa gilid. Tinambakan na ng mga bunot or sa yung ayan na, bunot yan. May hukay na yan dati. Diyan mismo. Marami daw silang nakukuha ng mga antik na pero basag-basag. So alam naman natin yung 315 may pinapahiwatig, pero maaring hindi pa nila yan nakuha. Yung mga maliliit na depo. Yun, hindi nila na test dig dito lang sa 315. Pero yung 135 nakapagtataka pa rin yan ha, kasi pang mababaw pa rin yung degree na yan. So ngayon, ito yung Chinese bamboo. Ayan. Ayan. Okay. Yan. So ngayon, balik tayo sa gitna. Ito yung pinaka-dig site. Walang nakuha dito kasi kung titignan ninyo, malalim doon kasi siyempre binuldos. Pero dito na portion, sa pinaka-gitna, hindi yan nakuha. Mababaw lang. Level nga talaga. Hindi naman yan na bako, hindi naman yan na bulldoze. Ayan. Level lang. Ayan yung lupa. So hindi pa nakuha ang load dito. Ang babaw lang naman yung target dito sa pagkaganito, alam ko na itong mga setup na to, matrabaho to. Nagkataon lang na nilagyan ng daanan. Okay, so sana ay maintindihan niyo ha, ganito ang pag-remap. Ngayon inusukan ko yan dati kasi mayroon tayong tinatawag na missing, para magiging triangle sila pero hindi equilateral. Dahil alam nyo, sinukat ko yan kanina papunta dyan ay 34 feet. Okay, so kung i-divide mo yan sa 2 para makuha mo yung pinakasentro niya, ay nasa 17. So kukuha ka lang ng 17 feet,
yung nilagyan ko ng ayan 17 feet yan galing dyan, tansya ko na lang yan kasi sa pagdaan ng mga ilang taon sibling nakunan na yung iba yan, namamatay na, siguro mataba yan dati, marami yan, pero alam naman natin sis nakuha natin ang pinakasentro talaga para magbiring tayo. So ngayon kuha tayo ng 17 feet, ganun din diyan tatama. So yan ang pinakasentro at galing nga dito sa nilagyan ko ng palatandaan didiretso sa norte, yun ang lock point niya, liban dyan sa sapa, yun yung lock point niya. Tignan natin ulit ha para marunong na din kayo magdikod. Ayan. Ang problema nga lang ang paghuhukay, pero hindi naman sa atin ito, binablog lang natin ha, kasi daanan naman ito, wala naman tayong activities na naghuhukay tayo dito. Ginawa ko lang halimbawa para yung iba may idea, hindi naman ito for video lang, for content lang, hindi. Nagkakamali yung iba, inakala kasi ng iba na kapag nag-YouTube ay kikita, actually wala tayo nun. Oo, hindi pa tayo kumita at wala din akong interest na upang kumita. Okay, ang sa akin lang ay upang mabigyang linaw yung iba nating ka-TH para marunong na din silang magdecode, hindi yung sasabihin ng iba for content lang. Ewan ko lang sa iba, no, wala akong intention na gumagawa lang ng video para ganun lang. Ito ay subok na gamit ang A3 gram. Sana ay mapamilyar yan. Sabihin ng iba sa mga bashers dyan na walang kwenta yung mga ginawa natin. Alangan naman na maghuhukay tayo, ipapakita natin yung gold. Hindi naman pwede yan. Oo. Sino bang tanga na ipapakita yung nahukay? At kung ipapakita naman, maniniwala ba? Sasabihin naman na di yan gold kasi pinapakita. Ay, sige na nga, kayo na ang panalo. Pero ito, binigyan ko kayo ng malinaw na pagtuturo. Okay, so ngayon sa nilagyan ko ng staka, puntahan natin yan maya maya. Dito yung nilagyan ko ng staka, nawala, actually nawala na. Ito na lang, ayan, halimbawa lang. So dito naman papunta tayo south ha. Okay, ayan, south. Yan, medyo blurred. Okay lang, ayan. South yan. Okay, ayan. Didiretso, ayan. Didiretso talaga yan sa Chinese bamboo. Pabalik naman dito, norte. So kung dito na naman tayo, tatalikuran natin yan, yung south. Punta tayo sa norte. Ayan, kung matatamaan pa ba yung kawayan? Hindi na, 'di ba? Ayan. Hindi na. Ayun oh. Diyan na ang matatamaan. Oo. Hindi na, malayo na. Oo. So diyan na ang matatamaan sa norte. Kaya dito lang tayo. Ang gawin natin, usukan natin ha. Lagyan natin ng istaka. Pero hindi pa ito dig site ha. Hindi ko sinasabing dig site to. Posible lang na possible lang. Oh. Okay, so ngayon pupunta tayong west, 270 west, yung norte natin tingnan. Back azimuth niya sa south. Tingnan natin ay 90 degree. Yan. Linsatic kasi ito eh. Kaya malilito kayo kung baguhan pa lang kayo sa paggamit ng linsatic. I mean, geological compass. Sorry ah. Ayan. 270 west. Yung end, tignan natin ha. Yung pointer natin papuntang 270 west. Matatamaan yan oh. Pinakasentro talaga. Oh, paulit-ulit ko na tong kinuhanan ng degrees kanina. Tumatama talaga. So, triangle na sila. Yan, isa. Pero walang puno dito. Dalawa lang talaga yung puno. Pangatlo yun, malayo na yun eh. Lock lang yun sa norte na may sapa. Nakaayon siya sa tamang
elemental symbol. So ngayon, triangle nga sila. Pero kapag sukatin mo ito, hindi ito malamang magkapareha sila ng sukat. Diyan. Galing diyan, sukat ka papunta dito. Tapos dito naman papunta dito. Same lang sila. Pero ang papunta galing din naman diyan, papunta diyan. Kanina sinabi ko na 34 feet. Malayo ang agwat eh. So hindi sila equilateral triangle, hindi sila parehas ng sukat. So ngayon, ang gawin natin, dito tayo, kukuha tayo ng yung norte pa rin, tignan natin, 2 to 5 degrees, ayan. Ordinal ha, ordinal lines ito. Kapag sinasabing ordinal lines, yan ang white degrees. 2 to 5 degrees which is southwest. Ayan. So code 2. Okay, papunta doon. Yung bakasimot naman niya o dito 45 degrees. Code 8 yan. So punta tayong code 2 or 2 to 5 degrees. Tatadlas diyan dito. Ayan. Sa nilagyan natin. Tapos didiretso dito. Ayan. So dito na porsyon. Ang gawin natin, dito tayo, standing tayo. Kunin natin yung mga kukumpas tayo sa east, 90 degree east. Ayan. Para magkaalaman talaga at para malaman din ng iba. Kahit na wala tayong mapa, sinasabi ng iba paano magiging remapping, wala namang mapa. Minamapping nga tayo. Minamapping nga natin. Parang reorienting. Okay, reorienting yan. Kahit wala kang mapa, remap pa rin yan. In-explore mo yung area. So ayan, norte, tignan natin. Sundan nyo ha. Ayan, medyo blurred. Okay, ayan. Yung N, tingnan natin. Pagka geological compass, nakakalito. Pag sa mga baguhan pa lang, ito yung pointer natin papuntang 90 degrees. Matatamaan talaga yan. Yan, Chinese bamboo. At dito naman tayo sa norte. Ito norte. Yung matatamaan niya, yung kawayan na yan or yung Chinese bamboo na yan. Pero kapag tatadlas pa doon, hindi na matatamaan yung isang puno ng Chinese bamboo doon. Malayo na. Hindi na pwede. Diyan ka sa pinakagitna bago mo makuha yung perfect north. So kung dito ka, ayan, tatadlas dyan sa kawayan na yan. So okay, tapos na. So ang resulta nito parang diamond. Okay, diamond na sila. Okay, so maniniwala na ako na may same na silang sukat. Same din kung lagyan natin halimbawa ng stakad yan. Sukat tayo kung anong sukat dito, hindi ko nasukat. Tapos sukat tayo, same na talaga yan. Tapos doon na, galing naman dyan, papunta doon. Tapos doon naman, papunta doon. Same lang sila ng sukat. Yan, parehas ng sukat dyan. Dito rin, parehas na sila ng sukat. Papunta naman doon. Pero sa pinakagitna, hindi. Natural. Mahaba talaga dito. So okay na. Puntahan na natin yun. Ulitin natin sa norte. Ayan, ito yung nilagyan natin ng matatamaan yun. Yan, ayan, okay. So puntahan natin para marunong na rin yung iba na mag-decode, mag-remap, mag-mapping. Minsan lang kasi na may mga nagbablog na nagtuturo ng tama sa ganito. Di naman tayo ang nagbaon, pero sasabihin ko sa inyo, ilang beses na akong nakapag-decode, maraming kumukuha sa akin, di nga ako nagpapabayad. Tapos yung iba nakahits na. Di lang talaga ako nila binalikan ng pasalamat. Pero kahit na ganun pa man, okay lang.
nakakalungkot man na ganun, may mga tao na ginagamit lang tayo para na kapag makakakuha na sila, wala na silang pakialam sa atin. Pero at least man ang alam ng may kapal niyan, kung may kapal. So ngayon, hindi lang tayo makapuntas pinakagitna, doon lang tayo sa iba pa. Ayan. Ayan o, ayan. Okay. So dito tayo sa pinakagitna. Bibiring tayo pabalik sa south. Ayan. Ito south. Okay na. Tatadlas doon pabalik sa yung nilagyan natin. Ayan. Yan. Dyan mismo. Yan. So na-trace na natin. Okay. Okay na. So, yan yung lock point diyan. Naka-norte yan eh. So, ngayon, okay na ba? So, walang cut, no? Sana ay matututunan ninyo paano mag-remap. Okay? Hindi naman ibig sabihin na yung mga nagbablog ay nag-ano lang yan. Yung iba kasi may ganun masakit na salita. Pero hindi na lang natin yan anuhin kasi wala naman tayong pake sa kanila. Sa atin ay para makatulong. Alangan naman maghukay tayo, doon na to nagbutas-butas tanan. 'Di ba? So at least man lang, no, na malapit tayo sa katotohanan dahil ni-remap natin. So pangalawang option, yung mga gadget natin, 'di ba? Halimbawa yung mga scanner, locator, wala naman daw talagang legit na mga scanner, liban lang doon sa mga pinakamamahalin. Pero ang tanong, paano mo na naman yan gamitin? Paano ka naman mag-scan? Ang laki ng area tulad nito, saan ka naman mag-scan kung hindi ka marunong mag-decode? Kaya magpapatulong tayo sa may kaalaman. To be honest, no, mga kaibigan, yung mga ganito na setup sasabihin ko sa inyo, may mga mababaw dito. Hindi naman pwedeng hukayan natin yan. Dumadaan lang tayo upang i-vlog din ito para matutunan ng iba. Maraming salamat po at sana ay pagpalain kayo ng ating Diyos. God bless sa inyong lahat. Yan.